Tagaktak na ba ang pawis nyo mga kapuso? Magtutuloy-tuloy na ba ang mainit at maalinsangang panahon o lalamig pa ulit? Alamin natin mula sa weather forecaster ng Pag-asa na si Lori de la Cruz. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Sir Rafi, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at mga kababayan. Opo, base po sa inyong tala, hanggang gaano kataas yung posibleng temperatura ngayong dry season? Well, based po sa ating climate data, may mga ilang lugar na nakakapagtala ng as high as 40 degrees Celsius na maximum temperature, such as dyan po yan sa Tuguegarao, ang ilang areas naman po such as Sindagupan area. Ano po yung nagiging dahilan kung bakit mataas ang naitatalang heat index kahit hindi pa naman opisyal na tag-init? Opo, kahit hindi pa official na tag-init, may mga, since nasa transition na po tayo papunta po sa tag-init season, ay may mga pagkakataon po kasi na yung amihan ay nagre-retreat o maatras, so sabihin hindi nakaka-apekto sa ating bansa. So ang prevailing during those times ay easterlies, yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Medyo mainit po ito at nagdadala din ito ng maalinsang panahon. So kapag mainit ang ating temperatura, mataas ang ating air temperature, plus meron pa tayong mataas din na water vapor content sa ating kapaligiran, ay factors po ito para tumaas ang heat index. Magtutuloy-tuloy na po ba itong mainit na panahon at hanggang kailan po kayo magdedeklara ng tag-init o dry season na? Well, sa ngayon, wala pa po tayong eksaktong araw ng declaration. Pero titingnan pa po kasi natin yung ating synoptic patterns, and possible pa po ang another surge ng amihan o yung bugso ng amihan sa bansa. So hanggat may amihan pa po ay hindi pa po tayo magdedeklara ng official na tag-init. But in the coming days, most likely po, second or third week of March. Sa mga lugar po kaya makakaranas na pa mainit na panahon at anong advice nyo sa ating mga kababayan dito sa mga tatamaan pa rin ng matinding init? Base po sa ating mga forecast, usually yung mga lugar po ngayon na nakakapagtala ng mataas na heat index ay at katulad na lamang po sa Dagupan City, sa Iba, Zambales, sa Tuguegarao, sa San Jose Occidental, Mindoro, ilang areas sa Bicol region. So ang ating advice po, hanggat maaari po, limit po natin yung outdoor activities natin at iwasan yung direct exposure sa sunlight, especially lalo na kapag tanghali hanggang early afternoon. At uminom din po tayo ng maraming tubig para manatiling hydrated. I-avoid na rin po natin yung mga tea, coffee, or soda muna dahil mainit nga po yung panahon. So far, yun po muna yung ating pwedeng may advice para po maiwasan yung heat cramps or heat exhaustions at heat strokes. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Wala naman, magandang umaga po. Si Lori de la Cruz, weather specialist mula sa Pag-asa.